Una, magdasal at manalangin. Kilalanin ang presensya ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Kapag regular tayong nagdarasal, madali tayong makalalapit sa Diyos para sa tulong sa paggawa ng isang mahirap na pagpili kahit na kailangan ito gawin agad. Ikalawa, tignan ang lahat ng aspeto ng issue. Gumawa ng isang listahan ng mga kalamangan at kahinaan o pros at cons ng issue o problema. Timbangin ang bawat panig. Isaalang-alang ang payo ng mga malalapit na taong iginagalang natin tungkol sa pagpili. Isaalang-alang rin ang turo ng simbahan. Ikatlo, isipin ang ating huling desisyon. Isipin ang mga kahihinatnan kung pipiliin natin ang paraang sa tingin natin ay gagawin natin. Ano nga ba ang sasabihin ng ating mga magulang? Anong iisipin ng isang kaibigan tungkol sa ating pinili? Kung hindi tayo komportable sa sagot sa alinman sa mga tanong na ito, maaaring magkamali tayo ng pagpili. Ikaapat, pumili at kumilos. Kung nagawa natin ang ikatlong hakbang, magtiwala tayo na tutulungan tayo ng Diyos na gawin ang tamang pagpili. Kumilos ayon sa ating napagpasyahan. Ikalima, suriin ang ating pinili. Kung sa bandang huli ay nakakaramdam tayo ng kasiyahan, kapanatagan ng kalooban, at kapayapaan pagkatapos nating kumilos ayon sa ating pinili, malamang na nakagawa tayo ng isang mahusay na pagpili. Tanungin natin ang ating sarili kung ang ating relasyon sa Diyos at sa iba ay bumuti o lumala dahil sa pagpili na ginawa natin.